Tinola ang isa sa paborito nating ulam, lalo na nga po kung native, dahil mas malasa at saka samahan pa ng mga organic na gulay-gulay. Hindi ka mag-aalangang humigop na sabaw dahil sa riwa, mas lasap ang sarap. Ako nga po pala si Kanayon at andito kami sa bansang Thailand. Dito kami nakahanap ng trabaho. Parting probinsyal lugar, kaya mayroong kaunting space na pwedeng pagtaniman. Nag-aalaga na nga din po pala ako ng mga ilang hayop at pangunahin nga dito ay manok. At dahil nga dyan, hindi na po kami bumibili ng itlog at pag napaibig na sabaw, may mahuhugot. Mga leftover ang pinapakain ko dyan, kaya walang halong bakuna o kaya naman anong uri ng gamot. Summer na nga po, kaya kailangan ko ng bawasan dahil bibili ulit ako ng mga bagong pasisyo para lumaki at tumibay bago pa magtag-ulan. Ginagawa ko to dahil mahirap malayo sa inang bayan. Sa gantong paraan, naiibsan ang aming pangulila at pagkasabik sa mga nakasanayang pagkaing bukid. Tinola ang isa sa paborito nating ulam, lalo na nga po kung ang gamit ay native dahil mas malasa. At syempre, kapares na niyan ay papaya. Pero baka hindi ko pa nasubukan gumamit yung manibalang. Nakakapanghinayang kasi dapat pahinugin na lang. Pero subukan nyo dahil meron itong kaunting tamis at nakakadagdag ng lasa sa sabaw. Mga kailangan kong sangkap na ihanda ko na at gigisahin ko lang sa sibuyas, bawang at luya para lumabas ang bango. Saka isasangkot siya yung karne sa patis. Papuputukin ko lang hanggang sa maubos yung sarili nitong katas. Sa ganitong paraan, mas nababawasan ang lansa at saka paminta. Hindi ko na nilagyan ng mga artificial at mga magic na pampasarap dahil mas gusto ko yung naidudulot nitong natural na lasa. Saka ko lang po isinalin sa kasirola para may sama ko na din yung papaya, tanglad at saktong sabaw. Hindi na kailangan ng mahabang pakuluan dahil hindi pa naman magulang. Ito yung kasarapan. Paitlugin, turo ng aking mga magulang dahil ito daw yung panahong nagpapalaki sila at nag-iipon ng sariling taba. Dahon na lang ang kulang. Sa Visayas, malunggay. Sa Norte, ang palaya. At sili naman po sa South. At lahat nga po niyan ay mayroon dito sa aming mumunting likuran. Pero lakas baka tukso yung tanim ko sili. Mas binabuti ko na lang na ito yung bawasan para magkaroon ng bagong pasibol at hindi magsiksikan. At sa kulo pa lang, kayo na po ang bahalang humusga kung ilang takal ng kanin ang kaya niyang pataubin. Ma'am Sarah, good vibes all the way from Japan. Pasensya na po ma'am, medyo na late. Belated happy birthday. Sana magustuhan mo itong pagkain bukid na niluto ko. At ganon din po kay Llewellyn Tanalgo at sa nanay daw po niya na si Nanay Sinaida Baligsanay. Maraming salamat po. All the way from Bulacan. At sa mga kanayon po natin dyan, kung nasan man kayo sulok ng mundo, ay na, umayon, mangantayon na po. Makakahigop na din ng sabaw. Thank you Lord sa biyayang nasa aming harapan. Nilalapit po namin na ito'y basbasan, magbigyan ng lakas sa aking pangatawan. In Jesus name, Amen. Talagang ginutom po sa pagluluto. Pero nga po pala ako dito sa usawan, patis. Lagyan lang natin ng kalamansi. Daan ho muna kayo. Kain po tayo. Ito nga yung mga kinuha ko, yung mga parte mabuto. At yung mga malaman naman, kina misis saka sa mga bata. Mas gusto ko kasi yung may nginangat-ngat. Panalo. May tamis ng kaunti yung sabaw. Gawa nga po nitong papaya. Yung puwit ng manok. Malimit po. Pinag-aagawan sa amin to. Pero siyempre, laging naka-reserve yan sa ilaw ng tahanan kay inay. Patay. Nasap mo yung sabaw. Yung itlog.
Mainit yung sabaw at saka maanghang po yung patis. Kaya talagang pagpapawisan tayo to. Tanglad. Ako manang tanglad. Huwag kakalimutan sa tinola. Unahin ko muna yung mga medyo may laman. Ito mga mabuto. Titirahin ko yung mamaya pag off cam. Masarap po kasi dyan yung dinadaan-dahan yung ngat-ngat para ma-enjoy mo. Na? Hangin. Save the best for last. Ika nga, kaya inuhuli ko po yung ulo, yung paa, at saka yung balunan.